Paulit-ulit na naman tayo nito mga idol kasi nung nakaraan may nakawasak na naman nito, no? So ang nadali sa kanya ay yung balancer at saka yung mga gear ng housing. Sa kunting pagkakamali nyo ng paglagay nitong isisor na to ay malaki ang magiging damage sa motor nyo kung hindi nyo alam to. Kaya tayo nagpaulit-ulit mga idol para kahit papaano meron kayong ideya. Kaso ginawa kasi nung ang ginawa kasi nung sinend pa sa akin yung video, no? So ito hindi siya pwedeng ipihitin ng pakanan kasi baliktad yun pagka pinihit nyo yung pakanan. Kasi ang ginawa niya, pinihit niyang pakanan, binalik niya ng isang ngipin. So wala, useless, di ba? So dapat ang pag-iikot nito pakaliwa, ayan pakaliwa yan. Dapat pa ganun, pares din dito. So ito umpisahan natin para may idea din yung iba, no? Kasi mahirap pagka nakabasa kayo ng makina, mas magastos. Okay. So yan, umpisa natin sa paglagay nito. So gamit lang kayo ng DIY tools, kahit nga yung mga welding rod nyo gagawin yung ganito ang forma, pwede naman, no. So baka nga meron tong nabibili sa mga TikTok o sa Shopee. So hanap na lang kayo. Ang tawag dito ay scissor tools na mga Rouser 180 to 20. So sa pagpihit yan pakaliwa, wag nyong pipihitin ng pakanan kasi pag pinihit yung pakanan, yung spring sa loob kukontra yun eh. Dapat lang siya, yung ikot niya pakaliwa lang talaga. Hindi siya pwedeng baliktarin, no. Ayan sa pag-ikot niyan, ayan sagad yan pakaliwa, ayan ikot natin. Ayan, basta pag tumigas na, yun na yun, wag niyo na siyang pilitin na idiretso pa. Ayan, kagaya niyan. Ayan. Okay na yan, di ba? Tapos ibabalik mo siya ngayon ng isang ngipin lang. Ayan, tapos pasok mo yung tools. Okay, so ganun din dito sa kabila. Pipihitin nyo rin siya pakaliwa, sagad. Ayan sagad Ayan, ulitin natin. Ulit tayo dito kasi marami kasi nagkakamali nito. Ayan, sagad. Diba? Ngayon, ibabalik mo siya ng isang ngipin. Ayan, tapos ipasok mo yung tools. Ganun dapat ang paglagay niyan. Kasi kung pipihitin mo siya ng pakanan, ay problema yon. Okay. Okay, tapos yung washer, lagay natin. May washer kasi yan. Okay, salpak natin. Tapos yung timing mark yan, dapat nakatutok din dito. Ayan, may timing mark dito sa gilid. Ayan, lagay natin Kasi marami nagkakamali nito Putik niyan, nakaraan nasira yung buong housing, buong balancer. Kasi pag nasira itong balancer mga idol, pahirapan na tayo maghanap nito. Lalo na pag ang motor mo ay old model na Rouser 200 at saka yung 220. So napakahirap na, no. Bihira na tayo makakita nito. Yan. Tapos pag nilagay nyo na yan, tandaan nyo yung marking. Ayan yung marking na yan. Meron din siya dito marking. Okay, tapos sa kanyo ipapasok ngayon yung clutch housing. So unahin muna natin tong gear dito. Ayan, so pasok na diba? Tapos lagay natin tong clutch housing na bago. Sa paglagay naman ng clutch housing, ito lang din. Ayan, masikip pa siya ipasok. Itong yung isa, wala na Laylay na talaga Sa paglagay naman ng clutch housing, hanapin nyo yung pinaka timing mark nya, no. Ayan, dapat naka-top dead center yan. Tapos itong isisor na to, ikot-ikot ng konti para pumasok. Tapos kailangan shoot din yung oil pump gear sa baba kasi baka pag pinilit nyo mapaputol ito, hindi nyo mapansin, walang langis na papasok sa head. So sira na naman ang motor, no. Tapos ganyan, paglagay nyo pa ganyan, pihitin nyo lang, pasok yan. Yan, so pasok na Basta ang importante pagka nilagay nyo yung clutch housing mga idol, pasok sa gear, pasok sa oil pump gear, pasok sa isisur gear, tapos sa kanyo sa bubunutin. Okay, yan. Tapos pagka binunod nyo na yung pinaka tools nya, uugayin nyo to. Ngayon kung may mauga kayo dyan na parang lumalagatak, huwag nyo nang ituloy, kalasin nyo ulit, i-timing nyo ulit kasi ibig sabihin nun nawala siya sa timing. Ayan So dapat ang uga nyan hindi siya yung tak tak tak, no. Ayan, wala siyang halos play. Kasi kung may lagatak yan, problema yan, nawala sa timing yan. Tapos lagi nyo tatandaan yung timing mark sa baba, yung sa ilalim, yan. Ayun mayroon din yung timing mark. Yan. So dapat nakatapat din yan. Bihira lang kasi ang gumagawa nito mga idol na mga ganitong motor, no. So dapat magpagawa kayo dun sa mga may idea din talaga kung paano ang timing nito, timing mark nito, para sigurado kayo na hindi magkakaproblema.
Okay, so yun lang. Maraming salamat.